Kumusta ang linggo ng pagkabuhay? Easter Sunday. So, ang Easter Sunday ngayon mukhang sa parte ng alyansa ay hindi linggo ng pagkabuhay, linggo ng pagkamatay. Ibig ko sabihin, itong si Manny Pacquiao. Ito na naman si Manny Pacquiao no nakaraang mga linggo, Bong Revilla ang naglaglag dito sa sa kanilang mga kasamahan sa alyansa. Ngayon Pacquiao na naman. Ano ba ang nangyayari sa alyansa ngayon? Hindi lang watak-watak to, kundi nagkalat ang kanilang mga line-up ngayon. Kasi nga, may naririnig ako dyan na mukhang inabandona na talaga ni Bongbong Marcos. Parang ang sistema ngayon ng alyansa, kasi umpisa nga yung mga kandidato ng mga lokal, parang si Bongbong Marcos pinaubaya na lang doon sa mga lokal na kandidato sa kanya-kanyang distrito, kanya-kanyang probinsya, para isama yung alyansa doon sa kanilang mga kampanya. At ito yung mga alyansa, hindi natin nakikita ngayon na nangangampanya, na may mga mga rally. Last nila tong dito sa may dito sa Rizal yata, kung hindi ko nagkamali, Rizal yata ang huli nilang ang kanilang huling kampanya, so may Antipolo. Pagkatapos nun, wala na, hindi na nasundan yun na kung saan ang mga rally nila. Kasi nag-umpisa na nga yung mga local kandidato. So, nakikisabay na lang din sila. So, tipid. Ibig ko sabihin sa tipid, tipid ang gastos. Kasi, nakikisama na lang nila sa may sa mga local kandidato na mga kampanya sa kanilang lugar. At wala na silang gastos masyado ito sa sa kanilang kampanya dahil dapat yan baliktad eh. Pag nandun kasi yung halimbawa, mga administrasyon kandidato ng senador, pag nandun sa probinsya, halimbawa, lagyan natin, dito sa Pampanga, ang mga lokal niyan, yun yung sasanib doon. At ngayon, baliktad eh. Ang mga local official, local na kandidato, yun yung sinasaniban sa mga tumatakbong nasyonal. Baliktad. Di ba? Ano sa palagay nyo? Si Pacquiao nga, eto na. Ayaw niya mag-endorse ng buo dito sa kanyang alyansa. Gusto niya magdagdag ng maglaglag ng mga kasama. Di ko alam kung ilang ba ilaglag niya dito. Tingnan ko nga lang, Ito si Pacquiao kasi, ito yung sumunod kay Bong Revilla na nilaglag yung mga kasama. Ito na naman siya ngayon. Ilan ba yung kukunin niya dito? Ito, galing to sa 5 hours ago. Ito yung post ng politiko. Basahin natin. Makita niyo ba sa screen? Basahin ko to. The camp of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party, People's Movement, PCM, in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition. Alyansa para sa Bagong Pilipinas of President Ferdinand Marcos Jr. in the incoming midterm election. Walang sinabi na kung ilang tao ang kaniyang bibit-bitin. So, ito si Pacquiao pala. Dito pa rin siya na tumayo sa kanyang partido na PCM, itong People's Champ Movement. Ito yung lokal na partido ng kanyang tinatakbuhan. So, ito yung sinasabi niya na hindi siya straight yung kukunin niya. Ano kaya masabi ni Bongbong Marcos dito? Na ang kanyang mga kandidatong kinukuha na sabi niya may mga kanya-kanya tong mga bilib siya sa mga kandidato niya na nakuha niya kasi mga magagaling daw, mga may mga karanasan na, may mga ito si Pacquiao. Ito siya, ito yung dating senador, nagiging boxing champion pa daw. Magaling nga daw sila magaling maglaglagan. Nakakabahala naman to sa alyansa ngayon kasi unang ito si Bong Revilla na nilaglag din yung mga kasamahan niya. Hindi niya sinama doon sa kanilang sa Cavite. Ito naman si Pacquiao ulit. Ito yung masaklap kasi ito yung alyansa sa Luzon. Bongbong talaga Bong Revilla, Luzon to siya, sa Cavite. Ang Cavite, isa rin to sa pinakamalaking butante dito sa may Luzon. So nilaglag na naman yung iba dyan.
ay ito na. Pagdating sa Mindanao, Visayas Mindanao, ito nga yung alyansa, hindi talaga pwede sila doon ng mga kampanya kasi nga galit ang mga tao doon. Ayan, nakikita natin ngayon na wala na nga silang rally sa may Visayas at Mindanao. At ito pa sa Jinsan na dapat pa noong nakaraang mga linggo na may rally sila doon na hindi tinuloy, sinuspended yun kasi parang may problema yata doon. Na-vlog ko yun, bakit ba nasuspended yun nung during the time na dapat mayroon silang rally doon, hindi nila tinuloy. So, tagilid lalo ang alyansa ngayon kasi may nabalitaan pa ko niya na wala daw na silang budget. Di ko muna ito i-confirm. Maghagilap muna tayo dito yung mga chismis kasi isa na to ngayon sa lumalabas na wala daw budget itong alyansa ngayon. Kaya hindi na to nagsorte sa mga probinsya. Hindi muna natin yan pag-usapan ngayon. Sa sunod nating vlog, pag-usapan natin yan kung ano ba talagang totoo. At ito yung mga nangyari ngayon sa alyansa dito sa Jinsan. Ang Jinsan, isa rin to sa pinakamalaking botante sa Mindanao. At ito pa, nilaglag ni Manny Pacquiao, yung mga kasama niya, di natin alam kung sino ilalaglag niya. Nagkanya-kanya na to silang, kanya-kanya na to silang balingbingan. Kung kukuha si Manny Pacquiao sa PDP laban, kung kukuhanin niya to ilagay natin si Bungo, Bato de la Rosa, kung sino pa yan doon ikarga sa kanyang PCM, di sigurado ang mga alyansa iba ditong kandidato maglabo-labo na. Hindi na to sila magiging solid na magkasama kasi siyempre magtampo, magagalit. Kaya yan sa dahilan na mawasak-wasak talaga ang PDP laban. PDP na ang alyansa. Mahirap lang kasi pag balikan natin yung unang kampanya nila doon sa Ilocos na nagyabang si Bongbong Marcos noon na buo ang kanyang mga lined up. Ngayon pa kabaliktaran. Ang PDP laban, yun pa magiging buo at ang alyansa magiging kulang-kulang. Kasi nga naglaglag na sila nagtanggal na sila ng mga kandidato o nagkanya-kanya ng alis si Amy Marcos at ito pa si Camille Villar, in-endorse ni VP Sara. So, dalawa na laglag bali sa alyansa. Pinabuolanan, Di nila inamin yon na ganoon na lang, no? Di nila inamin na si Camille Villar ay tumiwalag na sa alyansa. At ito si Manny Pacquiao ngayon, posibilidad, tiwalag din to sa alyansa sa Kasibong Rebilla. So, magiging 8 na lang itong alyansa ngayon. Unti-unting natutunaw ang alyansa para ng yelo. Na unti-unti natutunaw, hindi pa umabot ang eleksyon. Ayan, natunaw na, hindi na alam kung saan ang partido nila ngayon. Itong alyansa kasi, sabi ko nga dati, hindi talaga to magtatagal kasi kanya-kanyang partido yan kahit saan kinuha ni Bongbong Marcos dyan. May NPC, ito si Manny Pacquiao, yung People's Champ Movement, yung PCM niya, itong Lakas CMD, kay Bongbong Marcos pang partido, na wala naman siyang sariling tao dyan na kandidato talaga niya. Di ko alam, ito si Abalos, na ito rin, tagilid din to ngayon kasi hindi naman dito sumasabay sa survey. Nasa buntot si Abalos. Kaya ito ngayon, ang alyansa, mukhang tataob na yung bangka nito. Nakikita na talaga nila ano talaga ang problema ngayon. At ito si Bongbong Marcos, hindi na rin makapunta sa ibang mga sorte dahil parang inaayawan na rin sa mga taga-alyansa. Kahit anong gawin pa nitong campaign manager nila, itong si Tubi Chanco, walang mangyayari sa kanya. Kasi siya pa itong unang nagdepensa kay Camille Villar. Na sa amin pa yan. Kasama pa namin yan sa aming alyansa si Camille Villar. Kanya-kanya naman tayong ibig sabihin niya, wala kaming wala kaming pakialam kung i-endorse din siya ni VP Sara. Basta kanya-kanya lang kaming pananaw. Kung pananaw ni VP Sara na gusto niya si Camille Villar, okay lang. So, talaga namang okay lang kasi ito si Camille Villar, NPC ito Partido naman to ng tatay niya kung saan to tumakbo. Magkasama to sila ni Tito Soto.
Kaya ito yun si Villar ngayon, in-endorse ni VP Sara, di wala na. Pacquiao, kung hindi man sila titiwalag, di magkanya-kanya silang laglagan na lang. Kaya hindi nakasundo-sundo itong alyansa ngayon. Mas mahirap yun. Pagka nawala ka sa kahit pa nasa administrasyon kayo, tapos yung mga kasamahan nyo, unang-una kasi talaga dito, pag-usapan natin pera. Pag walang pundo ang inyong campaign, walang mangyayari sa inyong mga kampanya. Kasi unang-una yan, pupunta kayo sa mga probinsya, sasakay kayo ng eroplano, pupunta kayo doon, magbabayad kayo sa mga venue, pupuntahan niyo yung mga lokal na kakandidato, magbibigay kayo doon. Ganun. Ano pa yung iba dyan? Mga hotel, doon kayo matutulog kung saan kayo abutan. Walang mangyayari. So ganito, Pacquiao, Bong Revilla, magkabalahibo itong mga tao na to. Laglag na. Bongbong, ay di, nako, lalo nitong magagalit to. Ewan ko kung makabangon to bukas sa pagkakaisip nitong mga tao, mga kasamahan niya na pinagyayabang niya noon. Ayan na nga. Karma is near.